makahinto eh. Oo, at saka masaya, no? Masaya siya eh. Sabi ko nga eh, 'di ba? Walang trabahong nakakapagod kapag masaya ka, 'di ba? Kung mapagod ka man, pahinga ka lang, tas game na ulit. And ano yung, halimbawa lang, Pio, ngayon, babalik ka dun sa time na tambay ka, di ba? Ano yung naaalala mo nung tambay ka, nung moment na yun? At paano mo pinasok yung mindset na yung paglipad eventually? Sa totoo lang noon, ang pangarap ko lang palagi, no? Yung, actually hindi siya pangarap na para sa akin pangarap, siguro para sa iba hindi. Siguro yung mga pang araw-araw at lingguhang pangarap ko lang noon yung makatawid sa pang-araw-araw, di ba? Yung kung ano yung kakainin, ano yung uulamin bukas, paano ka makakadiskarte, gano'n. At saka yung mga masasayang bagay habang nakatambay ka. Ano ba yun, yung masasaya? Siyempre, mga ambagan, siyempre, di ba? Lalo pagkasahod na. So, wala naman akong trabaho eh, di ba? So, tambay ka, ang gagawin mo, ikaw ngayon yung mga bibili ka ng yelo niyan. So, kasi at least may ambag ka pa rin. So, sa'yo yung kwento, ikaw yung tanggero. So, yun, naalala ko pa dati, as in, kahit pang yosi, wala akong pambiling yosi. So, P50 ka lang sa mga tropa mo, di ba? So, shoutout sa mga tropa ko, man. Ayun. Yun yung masaya sa tambayan. Yung mga natutunan mo sa kanila, sa pakikisama, no? So, marami kang matututunan talaga sa pagiging tambay. Pero, syempre, hindi naman doon tumigil yung, yung pag-iisip mo ng pangarap. So yun nga, dahil dun sa maliit na pangarap na iniisip ko na which is makatawid lang sa pang-araw-araw, lumalaki siya eventually dahil kung mapapansin mo, pag meron kang isang pangarap na maliit siguro para sa iba pero para sa iyo malaki na yun, pag unti-unti mo siyang naaabot, unti-unti rin lumalaki kung ano yung pangarap mo. Hey, gets mo? Halimbawa, dahil tambay ako noon, wala akong kahit ni singkunduling. Ang pangarap mo lang ay makatawid sa pang-araw-araw, magkaroon ng ulam, di ba? So kung naabot mo yung isang bagay na yun na parang, okay, nakapag-ulam ako ngayon ng itlog, okay, meron akong pambiling mantika. So ang gusto ko naman ulam ko bukas, sana may pang corned beef naman ako. So, di ba, nagigets mo? So, naka-corned beef, medyo maganda dilensya ngayon sinigang tayo bukas. So, nadadagdagan yung mga pangarap mo. So, parang nagle-level up din yung mission mo na pwede mong i-apply sa tunay na buhay kahit hanggang ngayon Ngayon, dalandala ko siya. No? So, parang, okay, narating ko to ngayon Parang meron ka pa rin gusto. No? Hindi para patunayan sa iba Parang na-challenge lang din yung sarili mo na, may kaya pa ba akong gawin? Hanggang dito lang ba to? Hindi, kaya ko pa mag-ulam ng bulalo bukas. So, para siyang ganun. Yun yung logic niya. Diba? Maliit siya pero ibig sabihin, celebrating small wins Yun talaga. Kasi yun ang kulang sa tao, yung appreciation. Gratitude. Attitude of gratitude. No? Minsan, yun yung mga maliit na bagay na yun pa yung nakakalimutan nating ipagpasalamat. Na dun sa bagay na yun pala, mas lalaki pa yung papasok sa'yo. Mismo. Kasi nga yun nga, law of the universe, kung ano yung pinansin mo, yun yung... Mismo, yun. Pinansin mo yung wala sa'yo, wala yun ka. So ano mangyayari? Yung thoughts mo, puro negative na. So mapipressure ka na. Pressure na ako, parang hindi magiging okay, hindi ko kaya, imposible to, wag na nga. So hanggang doon na lang, hindi na siya level up. Ganun. Mismo. Ganun. Pero pag sinabing Pio Balbuena, ano yung mga gusto mong maalala ng tao sa'yo? Pangarap, pare, yun talaga. So kung maaalala ko, pag sinabi yung Pio Balbuena, gusto ko maging inspirasyon sa nakararami, no? Yung yun man lang may ambag ko Kasi 'di ba sa serye namin, sa ginagawa namin katotohanan yung ambagan. Sabi ko nga yun man lang may ambag ko sa mga kababayan natin, lalo na sa mga tambay na walang-wala. Yung magkaroon sila ng pangarap. So, gusto ko, pag nababanggit yung Pio Balbuena, nababanggit yung salitang tambay, gusto ko naaalala nila palagi mangarap. Na, oo nga, tambay ako, pero mangarap ako kasi sabi ni Pio Balbuena yun Yun yung gusto ko. Mismo. Ganon. Mismo. Ano naman yung mga maling iniisip ng tao sa'yo na gusto mong linawin ngayon pa lang? Alam mo, sa akin dati, nafu-frustrate ako dyan. Yung parang masyado kong gusto perfect. Gusto ko, perfectionist kayo, parang hindi. Dapat ganito, dapat ganyan. Tapos
lagi ko iniisip yung sasabihin ng ibang tao. No? And eventually, na-realize ko na parang hindi mo talaga mapaperfect yung bagay-bagay. Wala. Lagi talagang meron lubak. So, wala, inahayaan ko na lang din na parang kung may lilinisin man, wala na. Kung ano yung gusto nilang isipin, yun na yun. Basta ako, itutuloy ko yung bagay na magpapasaya sa akin nang nakakatulong ako with the purpose, di ba? Yun, ganun lang siya. Kasi wala pare, pag inisip mo siya ng inisip, ang dami nun. Mauubos yung oras natin dun. So, plus may nadama yung energy mo, manenegative ka ng manenegative, hanggang sa hindi lang yung sarili mo yung maapektuhan, pati yung mga mahal mo na sa buhay. Diba? So, importante rin pala talaga na habang inaabot mo yung pangarap mo, well, dun sa proseso na yun, dun mo siya matututunan. Hindi siya agad-agad na pag napanood nila yung episode natin ngayon, sabi ni Pio, dapat hindi ko pakinggan yung sinasabi ng iba. Hindi mo siya pwedeng sabihin lang ng ganun. Kailangan mo munang maranasan. Yes. Totoo yun, ha? Yes, kasi pag naranasan mo na, hanggang sa, una, pinansin mo, napo-frustrate ka. Bakit ganito yung sinasabi nila? Overpriced ka. Bakit ganito yung sinasabi nila? Tambay, dapat mumurahin lang yan. Tambay nga. So, pag inintindi mo ng inintindi, tas lahat yun pinaliwanagan mo, ako may mapagod eh. So, baala ka. Mas ako itutuloy ko na lang. Sayang yung energy. Sayang yung energy. Diba? Pero bago tayo mag-proceed, may mga gusto lang ako ikwento, pinag-uusapan natin. Ito guys, before ako, catalyst si Pio sa akin sa career ko. Dahil at that time, that was 2022, November 11, Okay, 2022. grabe. Pati yung data. Totoo ba yan? Bro. Ay, sobra. Yes, bro. Skit ako nun. Yun ang content ko. Skit, ganyan. And then eventually, hindi pumuputok. So yung mga friends ko, parang yan, sina Nomer, sina bakit kaya hindi mo subukan mag-interview? Sakto, Kalyekon, yung T-Radio, sinabihan ako nung kaibigan ko na may-ari na, sige mag-interview ka doon, nandun silang tambay, mag-interviewin mo sila lahat, ganyan. So sinubukan ko mag-interview doon tayo nagkakilala yung first time. Yung first. First mo rin yun? First ko yun. Solid. First, okay. Sobrang solid. Nung nalaman kong, interview, umuwi ako, pinakita ko yung clip. So wait, nagsimula ka muna comedy skits. Comedy Hindi talaga mag-interview at mag-host. At nag-monologue din ako. Nag-monologue ka rin. Okay. Ang galing, okay. Tapos, nag-interview ka. Nag-interview ako, inuwi ko yung clip, pinapanood ko. Sabi ng mga, ng mga tao, ng mga kaibigan ko, Bray, ito yun. Bagay. Ito yung gawin mong content. Ako hindi pa convinced. Siyempre, ikaw nakasama ka. Oo. Parang hinahanap mo pa. Okay? Kita ko Hanggang sa sakto, nag-interview din ako ng babae sa labas noon. Nag-isip ako yung mga simpleng manyak, mabilisan yung tipo, fuckboy, ganyan. Nag 6 million sa Instagram. Okay. Yung tito, fuckboy. Ang laki nun, ha? Ang laki nun, 6 million. Hindi pa rin ako convinced. Putang ina, matigas pa yung ulo ko. Hindi ako to. Skit ako. Okay. Gusto ko gumawa ng skit, comedy skits. Okay. Nagano kami. Doon ako sa bar ng kaibigan ko. Shoutout pala, Takeover. Tumugtog yung Kamikasi. Okay. Yung kaibigan ko, interview mo si Jay. Okay. Interview ko. Ngayon, ginanuan ko Kilala ko naman si Jay. Wait, lagyan ba yung nag-trending na Yung pintangin, pare. Napanood ko yun. At least dito natin mag-uusapan yun. Ang ganda nun, ha? So, okay, in-interview mo si Jay. Siyempre, dahil yung mindset mo, this kids ako, tapos green Green So, kailangan yung content ko green. So, kumbaga, you're just doing your job, no? Tapos, Sabi ko kay JJ, banatan mo ko, ha? Kilala ko din, kasi alam ko nga yung formula, yung trending na, Okay. banatan mo, sige, akong bahala. Paano si Jay? Putang ina. Binanatan niya ako. Okay. Sabi ko, binanatan niya talaga ako. Pagkabanat niya, ako naman, tawa ko na alam kong magbabiral Ang galing! Nung pinost ko, puta, tawan-tawa ko. Yung tao nag-react talaga. Galing ka! See? Di ba? Nakita mo yung idea. Ang galing nun, ha? Pucha, Pero putang ina, daing galit sa akin. Pero, di ba? Yun nga di ba? You do whatever it takes. Ang galing, no? And yung idea. Sabi ko nga kay kay Kuya Kim na parang ang pinagkaiba ng content creator at saka ng TV, wala silang choice Panonoodin ka nila. Pag nasa TV ka. Pero ang daming rules no? Daming rules, Ang content, kailangan namin may mag-comment, may mag-like. The only way na it's either emotion o So minsan yung mga tao, hindi mo masisising magiging toxic. Kasi
Nagko-comment. Malaya sila eh. Malayang sila eh. Oo. Sa TV, wala ka namang makikitang lumalabas yung mga reacts doon, di ba? Wala kang makikitang comments doon eh. Oo. So yun, doon ko na-discover yun na parang ngayon, yung clips na sa akin, nilapakita ko dito. Dito sa ano na yung pag-inid. Ang galing nun. Hindi napanood ko yun, Pops. Kasi nga, daming reacts eh. So dahil may traffic ng ganun, may engagement kumbaga. So mafe-feed. May mga re-uploads pa yun eh. Yung mga banat ni Jay sa akin, talagang tanggal kaluluwa eh. Oo. Yun yung ganun eh. Barag na barag, no? Hindi, para lang sa mga katulad mo mag-isip yun. Bastos yan. Bastos yan. Gago na panood ko kasi yun. Ang galing. Magaling si Jay talaga. So, yun, ikaw, paano mo nasimulan yung, ano yung nag-push sa'yo na shit, magko-content ako? Ano yan eh. So, ang una kong minahal talaga na gawin yung pagiging rapper. Pagsusulat ng rap. Sobrang fan ako ni Kuya Aris o ni Glock 9. So, doon ako nagsimula nun. So, to cut the story short, may gig ka. So, nag-artista rin ako, no? So, nag-artista ako. So, shoutout din sa Viva. Yan yung management ko noon na nagbigay rin sa akin ng daan, no? Sa pagiging rapper ko, no? Tsaka sa tito ko, si Tito Donald Balbuena, choreographer yun siya. Si Tita Jeline, kay Miss Jeline Eugenio, sila yung nakadiscover sa akin. So ako puro rap lang, ganyan, hanggang sa, so tuloy-tuloy yung journey, parang umabot yung journey na yun ng biyahe ko ng pangarap for mga 9 years, 10 years. Tapos nag-pandemic eh. So, nung pandemic, syempre wala kang gig, wala kang diskarte. Lahat naman eh, di ba? So, narinig na ng lahat yun na nung pandemic ka walang diskarte. So, kung naisip ko, may background naman ako kahit papaano sa pag-arte, marunong naman ako. Sabi ko, puro comedy rin kasi yung roles na binibigay sa akin eh, noon. So, sabi ko, gusto kong gumawa ng comedy skits, pero dahil bawal lumabas, ako lang mag-isa. Di ba? So, si Ira, ayaw nun mahihain yun eh. Ayaw niya sa camera. So, sabi ko, sige, ganito yung story, no? So, nung pandemic, bago ko ginawa yung pagmomonolog na yun, ang ginagawa ko yung mga real talk na rap na makaka-relate sa iba. No? So, ginawa ko yung mga judgmental. So, yung mga lyrics nun parang, kailangan mong maging matatag sa mga taong lalampasuhin ka lang sa lapag. Hindi naman po pwede na laging wala kang palag. Hindi porket tahimik ka papayag kang malaglag. Huhusgahan ka nila na para silang husgado at ang sarili mo lang ang lagi mong abogado. Mapapamura, mapapasabi ng ano ka mo. Kapag siniraan harap-harapan sa mukha mo, kala mo mga malinis kung makapagsalita. Marami ka rin dumi, ayaw mo lang pakalata. Malala ka pa sa sinaing na kaning malata. Konting galaw, issue agad. Kala mo perfecto yung madla. Magkukwento sa iba pagkatapos ay maninira. Mga bumubulong sa likod, palihim na naninira. Halisin ng, so parang gets mo, may relevance, no? May relevance siya. So, yun yung ginagawa ko. Ang problema dun sa ginagawa ko, sa pagiging rap artist kasi, kailangan mo ng matinding pakikisama para maging low yung cost nung pag-produce ng isang kanta. Or ikaw ang gagawa. Kasi mahal yun eh. Magbabayad ka ng beat. Bayad ka ng beat, mag-shoot ka ng music video, kailangan mong gumastos. Wala akong pera. Di ba? So wala akong pera. Paano ko siya gagawin? So ang gagawin ko, dahil wala akong pera, hindi naman porket na wala kang pera, titigil na akong abutin yung pangarap ko. Hindi, di ba? So ang ginawa ko, pinag-aralan kong ako yung gagawa. Galing. So, doon nagsimula yung pagiging director ko naman sa creative side. So, pag-edit. So, wala akong pambayad ng ng editor eh. Sige, ako na lang mag-e-edit. Pero dahil hindi pa ako magaling, yung mga rap ko, one take na lang. So, ang babayaran ko na lang yung shooter. Yung mag-shoot sa akin kasi hindi ko naman pwedeng i-selfie yun eh, yung music video, di ba? Takay mo, hantang nagsiselfie ka ng music video mo, di ba? So, shooter bayad ako. Minsan, si Ira na lang yung shooter ko, okay, yung mga tropa ko. Tapos wala na akong i-edit, kukulayan ko na lang. Kasi one whole take eh. Ang challenging doon, kailangan perfect yung lyrics. Ang isa pang challenging doon, kailangan makabisado ko yung kakasulat ko lang na kanta kasi gusto ko maglabas ng real talk na kanta linggo-linggo. Ganda. So linggo-linggo siya eh. So yung challenging doon, kailangan kong i-shoot yung music video na one whole take. Tapos, kabisado mo dapat yung lyrics. Tapos, kailangan once a week na lalabas ko yun. So, isa lang yun, yung judgmental, magkano, I love you, ang dami kong nilabas na kanta, wala kang alam. So, weekly kong ginagawa yun, pa. No? So, may relevance, lagi nagmi-million views, okay yung palo niya. Problema, napagod ako kasi nga,
imposible rin pala siyang gawin posible, pero imposible ko siyang masustain ng tuloy-tuloy na 1 week. Kasi every week kakabisaduhin mo. So, meron akong naisip na isang way. So, balikan natin, diba, real talk. So, bakit hindi ko to gawin? Umaarte naman ako eh. Tapos nag-freestyle ako. So, lahat ng nasa utak ko, hindi ko na to susulat. Freestyling ko na lang yung sasabihin ko, tapos imomonolog ko, tapos real talk. Ang wild nung utak mo. Ang ginawa ko, episode 1 ni Robert, so nilabas ko si Pio Balbuena. Si Pio, rapper yun eh. Doon pinanganak yung Robert Masigasig ng Tambay. Serye. Bago tayo pumunta kay Balong. So si Robert muna. Sabi ko si Robert na nag-a-apply ng trabaho pero hindi makuha kasi maraming tato. So doon ko nilagay yung judgmental. So di ba yung kumalala mo yung nirap ko kanina yung judgmental, mapanghusga. So yung unang episode ni Robert Masigasig is yung judgmental, yung mapanghusga. Na parang may boses pa ng ate ko kunyari na, "Oy Robert, ano, hindi ka maganap ng trabaho, hindi ako natanggap, marami akong tato." So pumalo siya. Hanggang sa yun sabi ko, baka maumay yung mga tao kasi puro ako lang yung nakikita. Sabi ko, gusto ko naman bumuo ng comedy skits. Gusto ko bumuo ng team. Pero kasi di ba uso nung araw yung lifestyle vlog, no? Yeah. Diba? So yung hello guys, kamusta kayo guys? So ginawa ko rin yun. Ginawa ko rin, di bagay sa akin, Paps eh. Sobra yung mahihain ko. Pero pag umaarte ako sa harap ng camera, nang hindi ako tumitingin sa camera, effective sa akin eh. Kasi nga sanay ako eh. Kasi may experience ako sa pag-arte kahit pa paano, no? So sabi ko, gawin ko to pero cellphone lang. Tapos, kailangan may makuha akong mabuo kong team. Doon na pumasok si Balong, naging mekaniko ko, alam naman na ng iba yun, naging mekaniko ko siya, na-meet ko siya, tapos doon na pumalo yung Tambay serye. Tapos doon na kinagat ng tao na, yung mukha ni Balong kahit saan, kumbaga para sa akin, may balong in your area eh. Kahit saan lugar, may ganung mukha eh. May ganung mukha kahit saan, men. Kahit dyan sa area nyo, may balong in your area, itag nyo na yung mga kamukha ni Balong, men. So parang ganun. So sabi ko, hanggang sa doon na nagtuloy-tuloy, doon na nagbago. Hanggang sa na-build yung brand ng Tambay serye. Naging tambay, puro kami tambay, ambagan, manginginom, puro comedy. Walang ambag, ganyan-ganyan. Yun na nagsimula. Galing nun. Ang galing nun. Ang galing. Di ba? Pero dun sa lahat ng ginagawa mo, bro, acting, directing, rapping, rapper, rapping, tama lang, di ba? Rapper, ano yung soul mo talaga? Para sa akin, minahal ko lahat yun, no? Pero yung pinaka-roots, yung pagiging rapper ko. Kasi maraming itinawid sa akin yun eh. Itinawid na pangkain, itinawid na bayarin, itinawid na mga bagong kaibigan, mga nakilalang kaibigan dahil sa pagiging rapper ko. So, dala ko pa rin yun yung mga natutunan ko nung panahon na tambay ako at nung nasa squatter ako, which is yung pakikisama. So, kung yung bagay na yun, yung pinakabaon-baon ko, yung pagiging rapper at yung pakikisama, kaya dumami yung mga kaibigan ko at kakilala ko. Galing. Kasi yun yung sigurong masasabi kong isang aral na sobrang hindi ko makakalimutan at habang buhay kong dadalhin sa buhay ko at sa biyahe ko, yung pakikisama talaga. Pakikisama mo, pakikipagkapwa-tao mo. Kasi yun yung pinaka lahat ng tao naging tambay eh. At nung panahon na naging tambay ka, number 1 talaga na natutunan mo dyan is yung pakikisama. Diba? Sa tambayan, may mga taong hindi marunong makisama. Totoo. Hindi lahat yan magaling makisama. Hindi lahat yan marunong makisama. Hindi lahat yan marunong makibagay. So yun yung dinala ko na natutunan ko talaga. Ganda ng storyline eh. Oo, ganun. Hanggang sa, yun iba pa rin pag tambay, di ba? Lahat naging tambay. Saka yung tambay, to be fair, yan ang kung hindi dahil sa kanila, kawawa yung mga riders. Pinagtatanungan, saan ba dito nakatira si Kabisado nila, no? Kahit gabi, BP duty pa yan eh. Sino pa kumaga ngayon? Alam namin kung sino yung mga tambay ng pang-umaga. Usually, pag mga pang-umaga, mga alas 8, alas 10 na tambay, yan yung mga nagbabasketball eh. Ganon din sa mga alas 3 eh. Mga nagbabasketball yan sa amin sa court. Tapos yung mga tambay ng panggabi, kami yun. Ako yun, pare. CCTV. Pare, pang alas 10 ako eh. Alas 10 hanggang alas 3 ako. Ganun ako. Pagka medyo may pang-computer ako, may naburaot ako sa video karera, may na-jack ako. May naburaot ako doon. Uy, may pang-computer ako, medyo sasagad ako hanggang 5 a.m. Ganun ako, men. Pero ano yung sa career mo ngayon, ano yung pinakamaling desisyon na nagawa mo? Na kung ngayon nakikita mo, kung hindi ko ginawa to, hindi ako magiging ako ngayon. Para sa akin, wala eh. Wala akong pinagsisisihan sa lahat ng naging desisyon ko. Alam mo kung bakit? Kasi natuto ako dun eh.
So wala akong pagsisisihan. Para sa akin, okay na to. May mali kang may maling nagawa. O okay lang, tao ka lang eh. Pero wag natin palaging isisisi sa pagiging tao lang ako, nagkakamali ako para gumawa palagi ng maraming mali. Kasi usually naaabuso yun eh, no? Yung parang tao lang ako eh, sorry ah. So parang para sa akin, wala akong pinagsisisihan kasi ang dami kong natutunan sa bagay na yun. Na ngayon, kapag naulit-ulit, syempre, mas masakasain ko pa, mali eh. Ayusin ko yung pagkatao ko. So yung maturity mo, bibuild, yung talas mo, yung talino mo kung paano maging tao. So yun yung masaya doon. So para sa akin, wala ako. Kung meron akong pinagsisisihan siguro ngayon. Sa ngayon on the spot na pumasok sa utak ko lang yan na wala talaga ngayon. Wala. Saka wala talagang maling nangyayari sa buhay mo. Para sa akin, wala ring tama. Blessing in disguise eh. Oo. It took you where you are right now. Alam mo, may nabasa akong storya, di ba? Alam mo yung plane crash recently. Di ba? Merong hindi sumakay. Galit na galit siya. Di ba? Kung taong London magpapasarap ako doon, may pupunta, di ba may gagawin siya eh. Inis na inis siya eh. Yung pala di ba sobrang blessed pala niya kasi wala din siya doon. So may mga bagay pala sa mundo sa buhay natin, may mga bagay pala sa buhay natin na akala natin sobrang talo tayo, sobrang sablay ng pangyayari, pero yung pala blessing in disguise pala siya. Diba? Saka yung yung alignment ba? Naniniwala ako kasi spiritual ako na tao. Okay. So I believe in manifestation. I believe in attracting the things that you want. Hindi naman ako naniniwala sa grind. Yung hustle. Ang ganda niyan. Totoo yan. Bro. Alam mo, kasi lahat parang destiny. No? Naka-align nga. Ang galing no? Oo. Tsaka, yung lahat, bro, aminin mo, lahat ng nangyaring maganda sa buhay natin, nag-viral, achievement, pera, hindi mo naman pinaghirapan eh. Lumapag. Galing, oo. Oo din. Tinrabaho mo na lang din, no? Oo. Lumapag siya dahil as a result nung ginagawa mo sa buhay mo. Kaya siguro din sa iba na sobrang grind sila, no? Maraming sobrang grind eh. And sobrang taas ng respeto ko sa mga yon. Na sobrang grind sila ng grind. Pero parang sinasabi na siguro nila nakakapagod na, parang wala namang nangyayari. Parang di naman nagkakaroon ng magandang resulta. Ako naman yung pinakamasipag dito sa trabaho. Ako naman yung pinakamasipag sa pagnenegosyo. Di na nga ako halos natutulog, pero bakit ito lang yung resulta ko? No? Siguro yun hindi talaga tayo pare-parehas ng opportunity. Mismo. Alam mo, dun sa sinabi mo, na-realize ko ngayon, parang oo nga, no? Siguro kaya hindi dapat din talaga ng lahat ng naririnig natin na parang tungkol sa grind, na parang okay, kailangan lagi kang masipag. Kasi hindi tayo pare-parehas ng opportunities eh. Di ba? May mga taong sobrang galing nila sa ganitong bagay pero walang opportunity. May mga tao naman na sobrang hindi sila magaling sa ganung bagay, sobrang tamad nila, pero merong opportunity. Tas dun sila pumera. Yun. So, di ba, kung pasipagan, for sure, marami pang mas masipag sa akin kahit tumitriple na tayo ng trabaho. Pero di ba, sabi ko nga yung trabaho natin in reality, masaya lang. Oo, nakakapagod din, pero kung usapan at sukatan ng nakakapagod, mas nakakapagod yung trabaho ng construction worker. And sobrang taas ng respeto ko sa kanila. Ang hirap ng ginagawa nila. Yun yung masipag. Yun yung grind. Yes. Yun yung tunay na grind ba? Ito grind yung dadadadada. Yun yung grind. Yung literal na nag-grind ka talaga. Ang bigat nun, men. Tapos magkano sasahurin nila? Ilan yung mga anak nun? Yun yung grind. Kaya para sa akin, minsan may mga sasabi. Ako, rin ako dyan eh. Parang ganyan din ako dati na dapat, alam mo, sisipagan mo lang, kikilusan mo lang. Di pala dapat lagyan mo rin ng dasal talaga. Kasi para yung linya na sinasabi mo, umalign. Kasi yun gusto mo ba? Parang di ba sinabi nga parang meron ako nabasa, no? Na parang, gaano ka naniniwala na kaya, so may bulag, di ba? Parang, gusto kong Lord, gusto kong makakita. Sabing ganun. So, gaano ka naniniwala na kaya kitang mapakita? So, naniniwala ko. Pero, meron pa rin siyang 0.001 na may doubt. Di ba? May doubt eh. So, hindi siya nakakita. Di ba? Parang ganun. Pero may isa na may sakit
Wala na, desidido na ako. Alam ko, naniniwala ako, kayang-kaya mo akong pagalingin. Walang duda talaga. Gumaling siya eh. Yung mga imposible nangyayari sa mga ganon. So parang yung grind pala natin, sasabayan natin ng dasal para dun sa sinasabi mo, umalign. Mamamanifest mo siya. Kaya mo siyang makontrol technically, no? Pero pag nagawa mo yun at na-master mo yung art na yun, pwede na hanggang ngayon minamaster pa rin natin. Minamaster. Ay, healing yan eh. Ako kasi sa akin, personally naman, ako, nung time na nakita mo ko nun, Pio, andun ako sa journey ng healing. Meaning, yun yung time na nag-i-interview ko, yun yung time na from 80K a month na sahod, pinagtsagaan ko yung 13K. As in, nabuhay ako sa ganun. Wag lang ako magtrabaho ng 9 to 5 para makapag-content, gumawa ako ng ibang paraan. Pero yung healing na yun, dahil doon ko ni-release lahat ng sama ng loob ko, doon ko ni-release nagpatawad, doon ako nag-heal ng mga money blocks ko. Yun eh, yung mga money blocks mo, yung lumaki tayo na mahirap lang tayo, anak. Hindi natin afford yan. Hindi na... Nung na-rewire ko lahat yun, nung ano ko, ayun na bro. Parang binibigyan ka ng daanan. No? Pansinin mo yung transition mo rin from skits. Ang gusto ko talaga skits eh. Ang gusto ko skits eh. Ba't niyo ako pinag-i-interview? Ayoko mag-interview. Nasa skits ako eh. Ito nga yung gusto kong gawin. Pero ba't ka dinala ron? Tapos yun pala yung nagbigay ng opportunity sa'yo para makilala ka. Mismo. Tapos from there, nakilala ka na, okay. Babalik na ako sa trip ko, skits. Kaso, hindi, dinadala na naman ako dito sa seryosong usapan sa podcast. So nung nandito na ako sa podcast na seryosong usapan, na-enjoy ko na tong ginagawa ko na to, Ito ka na. So, di ba? Ikaw yung alignment, yung direction na binibigay sa'yo, yun talaga eh. Saka lahat tayo, bro, may mission eh. Lahat. Yung purpose mo, kailangan alam mo yung purpose mo, yung mission mo. Gawin mo siya, lahat ibibigay niya sa'yo eh. Ito, yung purpose talaga. Yun yung pinaka-highlight doon, yung purpose. Ano yung purpose? Tapos doon mo na mararamdaman na parang, teka lang, bakit parang unlimited? So ako, nagtataka rin ako noon sa amin sa Tambay Cup. Sobrang sobrang na-stress ako. Kasi, di ba sabi ko nga sa'yo, dati akong parang perfectionist. Gusto ko malinis. There's nothing wrong with it. Gusto ko malinis yan. Gusto ko perfect. Gusto ko makatulong sa mga tambay talaga. Galing yun sa puso ko. Tapos bakit ganon? Kahit napaka-pure nung intention ko, bakit ako ginanito? Ang daming mga sinasabing mali. So, nag-self-reflect ako. Sabi ko, baka may mali akong ginagawa talaga. So, pero hindi. Ito, parang yun pala yung reason, no? Parang tinitest ka kung hanggang saan ka. So nilagay ko yung sarili ko sa posisyon na baka may ibibigay na sobrang mas malaki sa akin. Yun. Pio, kaya mo ba tong i-handle? Yun. Kasi kung hindi mo na to kayang i-handle, hanggang dito na lang yung bibigay ko sa'yo. Pero kung kakayanin mo to, Pio, bibigay ko sa'yo yung mas todo pa. Kasi kaya mo pala eh. Mismo. So nung nilagay ko yung sarili ko dun sa posisyon na yun, ay okay na lang, sige, basta may purpose naman ako eh. Nakakatulong din naman eh. Di ba? Walang pinagkaiba siya sa mga malalaking kumpanya na nakakapagbigay ng malaking trabaho. Minsan magtataka ka bakit sobrang successful ng mga idol natin. Mga negosyanteng naglalaki ang mga building, naglalaki ang mga kumpanya kasi may purpose rin eh. Yun. Ang dami nilang nabibigyan ng trabaho. Mismo. So, dun ko na-realize na kapag nabubuhay ka ng may purpose, yung mission mo hindi pansarili lang at may purpose talaga, pansinin mo magiging unlimited yung binibigay sa'yo. Pam. Kaya sabi ko, inulan ng negatibong komento, binash ng sagad-sagad yung tambay nun, overpriced ka, ganito, ganyan. Pero, pare, okay pa rin kami. Kasi marketing yun eh. yung ganun eh, oo eh. Pero actually, ayoko nga nun. Noon kasi, sometimes yung akala natin na marketing will affect the brand. Yeah. No, minsan, magge-generate yan ng sales ha. Ge-generate yan ng pera sa una. Pero dahil tumatatak na yan sa utak ng maraming tao. Mismo. Na ma-mind condition na sila na parang, ganito yan. Hindi ko na lang isusuot yan. So yun yung nakakatakot doon ha, minsan sa ganun. So dahil ganun, yun na yung nasa utak ko. Oo, sige, sa una may sales yan kasi hype tayo ngayon, pinag-uusapan, trending ka kahit saan, Tambay Cup, yan si Idol Tambay, ayan si Idol Tambay. Pero after the hype, anong sales? Di ba?
Mismo. Yun na yun eh. Kasi pwedeng nga maapektuhan na ng masama yung brand namin. Pero hindi nangyari. Tuloy pa rin. Hanggang ngayon, sabi ko, 5th year na namin to this September. So sabi ko, yun talaga yun, yung purpose na sinabi mo. Yun nga, yun kailangan may ano ang purpose, kailangan ito yung definition ng purpose. Like for example, walis. Anong purpose ng walis? Panlinis. Dapat alam mo yung purpose. Ako kasi, bata ako, kaya pala ako, bro. Ako kasi naman, lagi ako natatanggalan ng trabaho. Laging may nangyayari. Kahit sipagan ko, kahit ano, laging magkasama kumpanya, matatanggal ako, or may hindi ako matutuwa. Lagi ako umalis. So employee ka din dati? 10 years akong BPO, bro. Okay. Tapos nagpunta akong Dubai 2 years, 6 months, nag-work ako doon. Bro, masipag ka. Kung usapan sipag, masipag ka. Oo. Okay, Tapos lagi akong natatanggalan ng trabaho. Dahil may mali ka ba o bakit? Ito nga, ito yung spiritual na to. Okay. Nung nung na-realize ko, ngayon na looking back, nag-manifest din ako, gusto ko yumaman, gusto ko come Monday, tanggal ako sa trabaho. Putang ina, hindi naman yun yung gusto ko eh. Pero ngayon, looking back, nagets ko na. Ayaw niya ako magtrabaho. Bata ako, nalimutan ko yung maging bata na nung bata ako, gusto ko maging entertainer. Yun pala yung purpose ko na tayo, mga guys. Nakasulat na, no? Parang destiny na siya, no? Oo, kasi nagbanda ako. Meron ako first na para maging public figure. Sumikat. So parang, pero nakalimutan ko yun. Ito yung gusto ko sabihin na point na minsan sobrang dami nating bayarin, sobrang nating responsibilidad, sobrang tatay na tayo, yung mga nanonood, asawa ka na, ang dami mo ng roles, pero nakalimutan mo ng maging bata. Oo din. Oo. Nakalimutan mo na yung batang curious, yung pangarap mo, nakalimutan mo na yung mo. Minsan yun lang din pala, no? Yung sa sobrang dami mo nang iniisip, sobrang dami responsibilidad. Minsan babalikan mo lang pala yun kung paano ka nagsimula at kung ano ka nung bata ka. Nandun lang pala yung sagot, no? Diba? Kumbaga the future is in the past, no? Sabi ni Jesus Christ, di ba? Always be childlike. Hindi childish, childlike. Childlike. Hindi childish, childlike. Kung ngayon, no? I'm being a child. In a way na naglalaro ako ngayon. Pero dahil sa paglalaro ko, walang masama doon. Nakakita ng value. Yes. May pera. Galing. Madaming tao hinahabol pera eh. Totoo. Di ba? Pera hinahabol. Pero yung kasi yung bagay na hinahabol mo, kahit relationship, lahat yan tumatakbo. Oo. What if you stayed, nagpapogi ka, inayos mo sarili mo, minahal mo yung mga tao sa paligid mo, inan mo. Imposible hindi ka magkapere. Oo. Wala na, mamamagnet na yun. Mamamagnet na yun eh. Ang ganda na nung garden mo eh. So parang pinapatibay mo lang yung mas mamagnet mo pa. So nandun lang pala sa environment mo tsaka sa sarili mo. Minsan, so ikaw bro, paano mo inayos yung sarili mo to attract everything? Ano yung mga hinil mo? Ano yung mga false beliefs na tinigil mo? Sobrang dami kong sacrifices din, no? Siguro, number 1 doon yung time. No, may mga iiwanan ka na sitwasyon or oras na hindi mo na magagawa na dati gustong-gusto mo pang gawin, hindi mo na magagawa ngayon. Sabi ko nga dati, 'di ba, parang dati gustong-gusto natin magkaroon ng pera. 'Di ba? Ang dami ko kasing oras pero wala akong pera. No? So nung nagkaroon naman ng kahit paanong pera, wala ka namang oras. So, gusto mo naman bumalik doon sa dating maraming oras, pero wala kang pera. So, kailangan mo din talagang balansehin. Pero naniniwala kang may balance? Meron. Kaya siya. Hahanapin mo lang kung saan. And disiplina yun. Mismo. Disiplina yun. Yun yung number 1 talaga doon, yung disiplina. Ako kasi hindi rin ako ngayon naniniwala sa, sa... Nga, yeah. Guys tingnan mo naman kung gaano kami kalupit dito. Yan. May pakape si Tio Bray sa akin. Yan. Yes, sir. Ano mo yung parang sa akin, hindi ako naniniwala na mag-settle ka sa mga bagay na. Like for example, tinan mo paano mag-isip yung mga tao. Okay lang na hindi mayaman, gwapo naman. Yung alam mo yung settling. Okay na yung mayaman. Ba't may ganun pa? Papangit. Sa akin kasi, andun ako sa, you can have it all eh.
Dapat. Kung nakalinya naman para sa'yo at kung ibibigay naman para sa'yo at kung maganda naman yung purpose, katulad ng sinabi natin kanina, dapat. Pwede ka namang maging mayaman, pero maayos yung pamilya mo. Dapat. Pwedeng mapagmahal ka, hindi ka gumagawang illegal. May ganun kailangan... Kasi, bro, ang dami nating, ang Pilipino, masyado nating in-idolize ang pagiging mahirap. Sa pelikula, puta, Fernando po, ano siya, mahirap. Sindikato, Paquito Diaz, mayaman. Na-embed sa atin na pag mayaman, may illegal, masamang tao, mayabang, mali eh. Ako kasi ang dami Hindi dapat ganun, no? Dami ko nakilalang mayaman, putang ina, they are the kindest person na nakilala ko. Wala nga silang pakialam sa status mo eh. Oo. No? Kumbaga parang siguro sa kanila na kumbaga nung narating na rin nila talaga yon na magkaroon ng maraming pera, lahat, no, parang sila rin na-realize na rin siguro nila na parang kasi ganun din naman, kailangan lang talaga maging masaya, ba? Oo. Ganun pa din eh. Oo. Mismo. Pero Ganda nun sinabi mo na yun, galing nun. Pero ikaw bro, ano yung nakikita mo sa generation ngayon sa mga lalaki na dapat baguhin, dapat ayusin nila, i-work on kasi mahirap? Oo. Ako hindi ko kailangan talaga siguro minsan ito yung number one, actually may dalawa. Number one, yung simpleng bagay na nakakalimutan natin lahat minsan. Na yun lang pala din yung sagot. Hindi pala minsan sobrang grind. Kailangan mo mag-grind, pero hindi naman sobra kasi paano naman yung health mo, di ba? So ano yun? Yung pagdadasal. Regardless kung anong relihiyon natin, yung pananampalataya natin. So kahit ano pang relihiyon natin, kung nakakalimot naman tayo sa Diyos natin, diba? So para sa akin, yun lang eh. Minsan yung simpleng bagay na yun pa yung nakakaligtaan natin gawin. So isip tayo ng isip ng mga bagay na gusto natin. Gusto ko ng ganito, sana magkaroon ako ng ganyan. Sana balang araw makuha ko yung gantong pangarap ko. Sana matanggap ako sa trabaho. Sana magkaroon ako ng negosyo. Sana magkaroon ako ng asawa. Sana maging shota ako na si ganyan. Pero yung dasal pala, na ipagdasal yung bagay na gusto mo, hindi mo magawa. Yun pa yung nakalimutan minsan eh. So ipagdasal mo siya ng puro. Hindi yung magdadasal lang ako ng parang, sige, sabi nila, napanood ko Kalpio, sabi nila magdasal eh. Hindi, yung magdadasal ka na parang kinakausap mo talaga siya ng puso sa puso. Na, kasi tapos isa yun siguro sa masasabi kong nagbigay sa akin ng daan para makuha ko kung ano man yung gusto kong makuha. Mismo. Yung talagang purong-puro talaga pare, yung purong-purong pagdadasal talaga na bakit naman ganito? Minsan nagagalit ako sa kanya. Bakit naman ganito yung binigay mong problema sa akin? Bakit naman ginanito mo kami? Parang tangay na sobra naman na to. Pero yun yung point. Bakit mo siya kinakausap? Gusto niya yun. Naaalala mo ko. Yun lang naman yung gusto ko eh. Parang tao lang siya eh. Naaalala mo siya. Mismo. Pag naalala mo siya, tapos nagdadasal ka pa palagi, humihiling ka sa kanya ng galing sa puso mo, humihiling ka sa akin ng kape pero alam ko makakasama sa iyo yung kape, bibigyan kita ng masarap na gatas na parang ganyan. Pang! Mismo. Di niya bibigay sa iyo yung hiniling mo, pero may ibibigay siya sa iyo kasi nga naalala mo siya, naramdaman niya yung puso mo, and alam niya yung magiging purpose kapag binigay niya yun sa iyo. Oh. Actually, sa akin yung sa pagdadasal, ang equivalent ko naman doon is meditation. Meditation, talking to God. May mga ganun eh. Pero yun nga eh. Sabi ko, iba-iba tayo ng way. Pero importante, meron tayong ganun. Na parang yung pure. Yung pure. Di ba? Saka alam mong may Diyos. Oo, yun. May gumawa sa'yo, hindi ka putok sa buho. Yun, okay na yun eh. Mismo. Yun yung ano. Tsaka, ako ngayon, kung magdasal ako, hindi sana, hindi thank you. Thank you. Yan. Pag umabot ka na dun sa punto na nabibigay na sa iyo yung mga bagay na nagpapasaya sa iyo, puro pasasalamat na lang yung sasabihin mo. So umabot ako sa ganyang stage, araw-araw bago ako matulog. Lagi akong hiling ng hiling, ine-end ko ng pasalamat, pero lagi ako hiling ng hiling. Ngayon, puro thank you na lang, tas hihiling ako, hihiling. Tas basta laging ganun. So meron naman akong tanong sa iyo, ano naman yung bagay na pinagdasal mo noon na hindi mo makakalimutan? Yung talagang purong puso mo na pinagdasal. Na parang, bigay mo na sa akin to. Bigay mo, ito na yun. Honestly, yung ngayon. Ito, kung ano yung nangyayari sa'yo. Ngayon, yes. Sarap, no? Tapos nangyari siya, no? For the longest time. Diba?
for the longest time. Kaya ina-appreciate ko lang sobra. Nga, yun nga yung small wins, ipansinin mo. Kasi Yun talaga yung formula, no? Manifestation yan Yung pinansin mo, bibigyan ka niya nun. Oo. Pinansin mo yung kupal, putang, guess what? Kupal din bibigay ko sa'yo. Oo. Pero kung hindi niya alam yung tama at mali, alam niya lang yung pinansin mo, binigyan mo ng energy, binigay mo. Oo. So pag binigay mo love, babalik Pero sa'yo minsan love. bilang tao sa atin, no, nangyayari pa rin sa atin Kahit alam na natin, yun yung magic 'Di ba? Napaka-magical niya kasi kahit alam na natin yung formula na dapat ganito dapat yung gawin natin, pero hindi pa rin natin magawa minsan nakakaligtaan din natin tayo mismo. 'Di ba? Parang dapat tablayin natin yung negative energy. Huwag natin pansinin 'yan. Pero minsan pansinin mo, hindi talaga Hindi. Mapapansin mo pa rin siya. Well, pag may nagsabi sa akin ng gano'n na hindi niya napapansin yun, hindi ako medyo maniniwala yata doon. Kasi ang hirap yata i-master nun. Kahit sa mga pinakamayayaman na ngayon, hanggang ngayon even sila Elon, sila mga malalaking leaders, 'di ba? Parang sa stress pa rin sila, pinapansin pa rin nila yung negative. Pero yun yung magic. Na unti-unti pag nadaanan mo yung process na yun and nakakapango siya na gawin. At least hindi man perfect, malilesen. Mismo. Kasi alam mo na Parang ganito, meron ka ng pagsisisi na, ba't ko pa kasi pinatulog? Di ba? Di ba ganun? Importante yun na alam mo. Kesa hindi mo alam, pang, negative ka ng negative. Ito, may negative energy, negative ulit to. Negative sa puta mo, wala na. Matoxic ka na yung mundo. How many times na, halimbawa, katulad yan, pinigilan ka, hindi ka nakabayahe, umuntang nag-crash yung aeroplano. How many times na sinabi sa'yo, hindi niya binigay ito, pero yung binigay niya, sobrang todo. Ayaw ka pala niya bigyan ng gantong kotse. Kasi ang gusto niya ibigay sa'yo, SUV. Oo, di ba? Oo, ganun. Pero ikaw, putang ina. Ang tigas ng ulo mo, gusto mo kotse. Ito nga Ito nga yung para sa'yo Oo. Parang sinabi, gusto mo ng kotse ngayon o bibigyan kita ng tricycle tapos balang araw sa'yo na yung buong toda. Di ba? 10 yung tricycle mo doon. Di ba? Hanggang sa naging negosyo mo, ikaw pala may pinakamalaking tricyclean doon sa lugar nyo. Pwede. Oo, na magbibigay sa'yo ng kotse. Oo. Di ba? Minsan may ganun So sabi ko nga, hindi talaga tayo pare-parehas ng opportunity. Kaya minsan, nanghirap rin para sa akin na sa part ko na sabihin ko na maging masipag ka lang, maaabot mo lahat yan. Hindi. Kasi sobrang daming masipag. Kumbaga parang nakakaya naman dun sa mga sobrang lalang sipag talaga, di ba? Na parang dasal, sipag, opportunity. Ulit lang. Dasal, sipag, opportunity. Tsaka yung parang yung mga tao ngayon hindi nila napapansin yung small wins nila. Nakikita nila yung wala. Oo, yung wala. Araw-araw ngayon gigising ako, alam mo. Thank you, no? Thank you. Isang araw na naman ang lilipas na hindi ko nagamit ang algebra. Nagkakwentuhan lang kami ni Pio ngayon pero kikita ako. Totoo, di ba? Grabe. At saka yung mga yung sinasabi ni Tio Bray ngayon, yung parang celebrating small wins. Pare, yung paggising mo pa lang, nakakainom ka pa rin ng tubig Mismo. May mga taong hindi na makainom ng tubig. Hirap na. Di ba? Tinutubo na. Di ba? So, doon pa lang i-celebrate natin yun Di ba? Yung nakakasubo ka pa rin ng kanin, nakakakain ka pa rin. Pare, panalo ka doon. Nakakalakad ka pa din. Panalo ka doon. Di ba? So, nakakalakad pa din. Di ba? Ang daming tao. Alam mo yun, dami nilang problema. Pero nung nagka-cancer, iisa na lang problema nila. Ikaw bro, bigyan kita $20 million ngayon, tatanggapin mo, hindi? Tatanggapin ko yun. Tatanggapin mo, okay. Pero pag sinabi sa'yo, hindi ka nagigising. Ay, wag na, sa'yo na yun. Di ba? Galing. So the point is, yung paggising is worth more than $20 million. Why the fuck are you not appreciating it? Yun sa pool. Ayun na, yun na yun. Diba? Yun na yun, thank you na agad yun Yun, thank you. Diba? Kasi habang may buhay, may pera halimbawa, doon naman sa sitwasyon ng mga construction workers, di ba? Minsan may mga construction workers na sobrang galit na sila sa trabaho nila dahil bad trip sila sa trabaho nila, ang liit ng sahod nila, ganito, ganyan. Pero kung ilalagay mo sa positibong enerhiya yun kaysa magganon ka, ang ganda pa rin ng gising mo. Ang ganda ng katawan mo kumpara sa iba. Yung iba nag-e-enroll pa sa gym para makuha yung ganyang katawan. Totoo! Ikaw binabayaran ka para magkaroon ng ganyang abs, bato-bato yung katawan mo. Totoo! Yung iba hirap na mag-diet. Yung iba sobrang daming pera pero hirap na araw-araw kinakain, dahon na lang.
ikaw nakakain mo pa yung mga trip mo na sobrang daming carbs, pero dahil papasok ka sa construction, magbubuhat ka ng malulupit doon, magbabanat ka ng buto, ang ganda ng katawan mo. Diba? So, in reality, minsan yung karamihan sa kanila, sila pa yung mas healthy. Actually, So yun, men. Kung ikaw ay construction worker na sobrang negative na yung nararamdaman mo sa buhay mo, pasalamat mo yun. Ganda katawan ko. Bato-bato ako. Healthy ako. Diba? Iyon yung thank you na yun, men. Diba? saka yung ito, perfect example. Mindset tayo ng mundo na pag hindi ka kumakain ng 3 beses sa isang araw, mahirap ka. Alam mo, totoo yan. Nahak ngayon. Guys, puro sugar ka naman ngayon yan. Puro ka 3 beses. Parang di ko na gustong gawin ngayon yun. Di ko na gustong gawin ngayon yun. Kaya pala madaming nagkaka-cancer dahil kain tayo ng kain. Kain, no? Maling mantika. Kaya pala nakalagay yun sa 7 deadly sins, gluttony. Talaga? Diba? Simply deprived, gluttony. Kaya pala nilagay ng Diyos yun. Kasi nga, yun hindi kasi ako alam mo, ito trivia sa akin, hindi kasi ako mabiblikal na tao talaga, no? Ako rin naman. Nag-church ako, nag-Sunday service ako, pero hindi ko talaga kabisado yung mga Bible and everything. Hindi ko sila kabisado. Pero yung kada naaatenan ko sa service, yung nafe-feed sa utak ko, parang nagigets ko siya unti-unti, and yung mga basic yung ina-apply eh. Pero may makakatulad ng basic lang naman, makipagkapwa-tao ka ng maayos, kung mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa'yo. Mga ganun, mga basic na ganun, di ba? Actually, ako nga, natutunan ko lang Bible. Honestly, hindi ako, nakakababasa ako konti-unti, pero totoo lang talaga, natutunan ko yung Bible. Nung 90s kasi may palabas na Superbook tsaka Flying House. Okay. Cartoons Christian ka? yun. O Catholic? Catholic. Okay. Pero honestly, parehas yata rin ng Bible yun ba? Hindi ko kasi alam, parehas din sila. Pero ako naman, I'm more on leaning into the spiritual side. Meaning, andun ako sa healing, andun meditation. Ako sa meditation, andun ako sa... Grabe yun, pare. Alam mo, mahirap din yun, yung parang sa solo mode ka. Andun ako sa... Lahat naman tayo, iisa lang gumawa eh. Ang galing. Andun na ako sa lahat tayo, iisa lang gumawa. Madami rin akong kasamang spiritual, may Hindu, may iglesia, may pero pag nagsama-sama kami, nag-uusap kami, hindi namin napapag-usapan yung religion, bagkus napapag-usapan pa namin. Same. Yung magagandang pwedeng gawin pa. Galing. Ang ganda ng nyo dyan ha. Uy, ang ganda ng nyo pwedeng dyan i-apply. No? Nang pwedeng i-apply. Katulad sa ibang religion na bawal yung baboy, di ba? Oo. In reality, para rin sa health mo yun eh. Mismo. Di ba? Wag mo na lang tignan doon sa biblical, spiritual. Sige, araw-arawin mo kung magbaboy ka na magbaboy. Tignan natin kung ano mangyari sa health natin, di ba? Parang ganun, no? Ganda nung sinabi mo na yun. Saka ang spirituality kasi hindi naman siya religion eh. Religion ko Catholic. It's a practice eh na alam mo yun na lahat tayo iisa lang ang gumawa. 3 lang ang rules sa akin ang tinuro ni Jesus Christ is mahalin mo yung Diyos, mahalin mo yung sarili mo, mahalin mo yung kapwa mo katulad ng sarili mo. Ganda nun! Yun lang. Yung 3 na yun. Yung 3 yun, okay ka na. Okay ka na kasi sunod-sunod na yung iba pang rules dun eh. Mag-follow na yun eh. Ang galing, no? Yun na. Tsaka ang tinuro ni Jesus Christ, for me talaga, ito yung message ni Jesus Christ. Ang message ni Jesus Christ is oneness. Iisa tayo lahat. Yeah. Si Jesus Christ, hindi siya nag-judge, hindi siya ng lahat, niyakap niya, kitungin, niyakap niya. Di ba? Yun ang tinuturo niya. So, kaya sinasabi niya na, ako ikaw, siya ikaw, lahat tayo iisa tayo. So, pag hindi mo pinainom siya, hindi mo rin ako pinainom. So, ang ng spirituality talaga is basically, alam kong ako ikaw ako. Ngayon, alam ko yun, sasaktan pa ba kita? Galing. Di ba? Oo. Yun yung unifying na putang namamahalin ko na lahat. Kumbaga, kahit na ito, yun din. At saka ang ganda-ganda ng resulta nun, di ba? Pag ganun yung ginawa mo, di ba? Parang, sino bang aayaw lagi sa magandang resulta? Lahat naman tayo gusto natin ng magandang resulta. Kung gusto natin ng magandang resulta, maganda rin yung dapat nating gawin. Diba? Ikaw bro, may naniniwala kami masamang tao. Alam mo, sa akin, ang take ko dyan is situational. Kasi lahat naman tayo, pare, may pagkakamali. Lahat naman tayo masama eh. Walang hindi. Pag may nagsabi sa akin na hindi siya masamang tao, hindi ako naniniwala sa iyo. Diba?
Hindi ako masamang tao, ulol. Diba? Pinanganak na tayong ganun. Pero hindi para abusuhin yun. Diba? So, repent, diba? Faith, yun. Tas yung sinabi mo, pag yun yung pinractice mo ng pinractice, magiging maayos kang tao. Mismo. Yun, no? Pero yung masama, lahat tayo may kanya-kanya. And yun, kaya ako nasabi rin na situational kasi minsan, babalikan din natin yung purpose naman eh. Minsan may mga taong yung doon naman sa part ng purpose and syempre hindi pare-pares ng opportunity. Mismo. Diba? Lalo sa tambayan, dati sa kinalakihan ko, lalo sa squatter. Diyos ko, iba't ibang hustle, iba't ibang diskarte, diba? Para makatawid. So, minsan kumbaga parang sa mga hip-hop, diba? Kung ba tawag namin doon, respect, diba? Respect lang. Yun yung ibibigay mo and yung respect minsan di mo yun nabibili. Diba? Hindi talaga. Hindi mo talaga mabibili yun. Yun yung isa pa na mahirap, no? So, para sa akin, basta yung sinabi mo, ang ganda na nun, yung tatlong yun. Yung tatlong yun, para sa akin nga, nung narinig ko ngayon yun, yung golden rule na yun eh. Golden rules yun eh. Yun na yun. Kasi, ito pa yun, yung tipong, yung sabi ko naman, walang masamang tao, walang ano. It's because lahat tayo ginawang image and likeness of God. Okay. So parang wait, sinasabi mo, walang masamang tao. Wala. So mali ako. Akala ko lahat ng tao galing na... Yun perspective mo yan. Tama yan. Walang mali. Okay. Walang mali. So sa'yo, parang... Perspective ko. Ang perspective mo is, walang masamang tao. Walang masamang tao. Okay. Bakit? Gusto ko marinig yan. Kasi okay. It's just that parang ganito, brother. Lahat tayo pinanganak na mabuti. Maayos tayo. Baby ka, mabuti ka. Wala kang yosi, wala kang bisyo, wala. It's just that somewhere along the way, yung tatay mo, naabuso ka. Or maybe yung parents mo, or yung parents mo natuto ka. Situational. Situational. May mga nanakit sa'yo. May mga sa'yo. And then it made you who you are. You forgot that goodness in you. Okay. Dahil kasi ang dami mong trauma. Yun yung sinasabi kong kailangan i-release mo na yun. Patawarin mo na yung mga ibang tao. Patawarin mo na yung nanakit Sarap sa'yo. pa naman nun. Patawarin mo na yung magulang mo. Dati noon ganyan din ako. Hirap ako magpatawad. Pero ako ngayon, sobrang sarap sa puso nun. Bro, nakaka-cancer yun. Scientifically, totoo yun. Scientifically, no? Yung may pero, galit ka. Tsaka parang nakakatanda siya sobra. Yung Mismo. grabe yung mga ko noon. So, parang yung madami yung puti. Sobrang, oo nga, totoo. Scientifically, ganun din siya. Nakaka-cancer yun. Yun yung mga hindi nagpatawad, hindi galit pa din. Yung parang hindi ko mag-get sa ibang tao, hindi ko kaya siyang patawarin kasi ganito. Okay. Kasi pag hindi ka nagpatawad, it's like drinking poison and then you're expecting the other person to die. Pero ikaw yung umiinom. Oo din. Oo din. So sinong nahihirapan? Ikaw din. Totoo. Tapos yung ayaw mo patawarin pala, no? Sobrang saya niya kasi ako pinatawad na kita, hindi lang natin pagkakaintindihan yun. Tapos siya pala nabubuhay na masaya. So tama. Diba? Tsaka fair eh. Fair ang universe, fair si God. Kung ano yung binigay mo, babalik sa'yo lagi yan. So pipili ka ano ibibigay mo, mabuti. Yun nga. O love. Yun. O yung resulta talaga. kalokohan sa tao. Yeah. Galing. Lahat yan babalik sa'yo. Sa mga hindi naniniwala sa karma, meron eh. Iba-iba lang ng definition eh. Kung ano yung binigay mo, babalik sa'yo. Yun talaga. Lahat walang libre sa mundo, lahat may kapalit. Totoo. Gawin mo to, ito yung kapalit. Totoo. Gawin mo yan, ito yung kapalit. Totoo. Gusto mo ng todo, sobrang todong bilyonaryo, putang ina, you will be alone. Pwede. Totoo. Kasi grabe yung responsibilities ng isang bilyonaryo, pare, imagine ko pa lang, halimbawa, maging bilyonaryo ako, parang sobrang dami nun. Ang dami ko rin gagawin nun, di ba? So parang ikaw, minsan may mga bagay tayo, gusto mo talaga maging sobrang yaman, ito yung gagawin mo, ready ka ba dyan? Mismo. Kung hindi ka ready, baka kaya muna hanggang dito muna tayo. Basta importante, masaya ka, ha? Yun yung palaging importante pa rin, eh. Tsaka yung health mo talaga. Tsaka yung galing ako ngayon, pag nag-set ako ng goals, wala nang number eh. Tignan mo ako, alam mo minsan pag nag-iibang bansa ako, tinitignan ko yung mga antataas na building, lalo pag mga napunta mo. Nag-Europe ka na nga. Di ba? Makikita mo sila. Paano yung ginawa yung 101 floor? Di ba yung mga ganun eh, di ba? Pare, magpunta ka Dubai, yung pinakamataas na building yan. Paano yung nagawa yan? Tambay, nasa Europe, no? Diba? Sipin mo. Pero ang iniisip ko, ino-observe ko, paano yung
Kaano kalaking pera yun? Na parang minsan papasok ka dun sa building na yun, tapos titignan mo yung marmol, gaganon ako, puti pare, yung marmol pa lang na to, baka buong pera ko na sa bangko to eh. So, minsan, pero na-experience mo siya maapakan, no? So parang may mga tao talaga na paano nila nagawa yun and nakaya nila yun, no? Leadership din talaga, no? Kung paano niya, man, Saka sa akin, gusto mo talaga ng success. Yun nga, ang success, resulta siya, na-attract mo siya. Hindi na talaga ako naniniwala yung grind. Pag maayos ang health mo, payapa ka, ako, I would choose peace every time. Same. Oo naman. Ako din. Kasi when you have peace, you will have money. It's easy. Oo. Alam mo yung parang... Tsaka ang saya enjoyin ng pera nun, no? Kailangan mong i-let go yung fear, i-let go yung shame, Ganda, no? i-let go yung guilt. Fear. Takot na bukas wala na akong pera eh. Pero nagugutom yung isang tao dun, may 100 ka last money mo na nagugutom. Fear, takot ka. Kasi baka bukas. Pero Wala kung ikaw sumurrender ka, binigay mo. Alam kong ibe-bless naman ako eh. Wala ka nung fear, lalo kanyang bibigyan. Giving is a sign of having eh. When you have, more shall be given. Sabi sa Biblia. Okay. Diba? When you're coming from lack, everything will be taken away. Ang unfair. Galing. Oo. Ang unfair. Pero itong gusto, yan na yung manifestation na tinuturo na ni Jesus Christ dati pa. Ano ibig niya sabihin? Kung ano yung gusto mo, maging ganun ka na ngayon. Oo. Maging ganun ka na ngayon. Gusto mo maging bilyonaryo. Ano bang akto ng bilyonaryo? Anong gawin mo na ngayon? Okay. Maging vibrate ka na. Magbigay ka na. Tumulong. Kalukuhan yung, saka na ako tutulong sa mahihirap. Pagka mayaman na ako, lalo kang hindi yayaman. Pero kung ikaw, tumutulong ka, ngayon na. Ngayon na. In small Tsaka ways. lagi yun eh. Tsaka lagi naman, hindi naman palaging pera ang pagtulong. Yes. Sometimes it's opportunities. Yes. Bigyan mo siyang opportunity. Sometimes yung mga natulungan mo lang siya dahil may problema siya. Na nandyan ka, dun pa lang. Minsan malaking bagay na yun. Priceless yun ha. Dahil sobrang problemado ka ngayon, tapos nandyan yung kaibigan mo, nandyan yung kamag-anak mo, nandyan yung asawa mo, tapos nandyan siya pag sobrang down ka. So yung mga yun, priceless yun eh. So tama ka dun, Tio Bray, yung parang tumutulong ka, kagawin mo na ngayon. No, hindi Kasi giving nga, is a sign of having. Now, kung lahat tayo ganun. Putang ina. Ang ganda ng mundo. Mayaman. Wala na maglilinis ng banyo. Ang ganda ng mundo, no? Lahat mayaman na. Ang ganda ng mundo. Ang ganda ng mundo kung ganun. Saya nun, no? Ikaw, Tio Bray, pero kung tatanungin ka, gusto mo ba maging bilyonaryo? Kung yun ang gusto niya ibigay, bakit ayaw ko? Oo. Pero ikaw mismo, gusto mo? Ako din. Gusto ko din. Di ba? Kaya ako din, ini-enjoy ko din yung journey. Yung parang... Yun eh. Money blocks yun. Sasabihin mo, ayoko namang gusto ko lang. Kasi magiging ganito eh. Kasi ganito, baka walang ganito eh. Guess what? Hindi ka talaga magiging... Pero yung sabi ko nga kanina, wala na akong limit mag-goal ngayon. Ang goal ko lang, basta hindi nauubos na pera. Ako din. Walang limit. Kasi gusto mo 1 million. Paano kung gusto niya 5 billion ibigay sa'yo? Di may limit ka na eh. Di 1 million lang bibigay sa'yo. 1 million ka lang. Kung hindi pa nga 1 million yung 1 million yung ibigay sa'yo, halimbawa, ako hihiling ka ng 5 million, ang binibigay lang palagi 20%. Di ba? Kaya minsan, yun sabi ko, kung mangangarap ka ng mataas, yun na nga lang yung libre, taasan mo na. Totoo din. Basta alam mong posible mong gawin, ha? Kung may posibleng mangyari, ha? So, ikaw nga maglalagay sa'yo nung nung limit na yun eh. Ikaw, di ba? Ikaw eh. You get paid with what you feel you deserve. Yun nga. Saka ba't ka matatakot? Ang bangko mo si God. Meron ako niyan. Nakatato sa likod ko yan. Unlimited Bank of yun eh. Jesus Christ yan. Yun. Unlimited yun eh. Alam mo, minsan nagfe-flex ako sa sako. Sabi, minsan, lalo dati, wala tayong pambayad ng upa. Diyos ko, kakainin natin. Wala tayong bayarin pa ng kuryente. Diyos ko, eto na yung tubig. Eto na yung kuryente. Alam mo, gaganon ko lang siya. Mag-alala, mag-withdraw ko. Sobrang yaman ko eh. Gaganunin ko siya. Tignan mo, Bank of Jesus Christ, tignan mo pag-withdrawin ako. Kaya minsan pansinin natin, di ba? Yun, pagka pecha di peligro na o kaya kapag nandyan na yung mga bayarin mo, magugulat ka na lang, siguro lumampas man ng isang araw, pero may dumarating. Mismo. May dumarating talaga na blessing sa'yo. It's either bigla kang pinautang ng kaibigan mo, o kaya biglang merong racket na darating sa'yo, biglang may opportunity na darating sa'yo para makuha yun. Or minsan naman, ibibigay niya sa'yo pero na-miss mo yung opportunity na yun. Mismo. Di ba? Saka yung idea.
Yung idea. Ito nga bro, may kikwento ko sa'yo. Dito ko nalaman na ang idea binabagsak ni Lord sa lahat madaming tao. Kung sino yung mag-execute, kanya yun. Okay. Meron akong ito, mga kabanda ko. Tumugtog kami ng ano lang to, 2 years, 3 years ago. Tumugtog kami ng Bacolod. Tutulog ako ng tanghali. Nagising ako. Nanaginip ako. Sabi ko sa mga kabanda ko, bro, magsulat tayo ng kanta. Subo mo to, yung title. Tanginan mo ginawa? Nagtawanan. Okay. Gago to si Brian. Hindi, seryoso. Puputok. Subo mo to, isulat natin. Download. Tatawag namin doon spiritual download. Yun yung pumasok sa'yo. Okay. Tangina, guess what? 1 year, 2 years after, anong title nung kanta ni Hev Abi? Oo, no? Yung pumutok, no? Sumuta. Oo, no? Pare, no? Sayang yung idea, no? Na-record nyo yun? Hindi. Hindi nyo... Tinawanan ako eh. Pare, sayang, no? Tinawanan. Hindi yung eksaktong kanta niya, pero yun yung title. Yung konsepto. Napakahiwaga ng konsepto na yun, no? Yun nga, yun. Lahat binabagsak ni Lord sa madaming tao. Sino mag-execute? Kanya yun. Oo. So ako, mas naniniwala ako na i-execute mo kagad yung idea. Huwag ka nang isip ng isip. Yeah. Tumatagal eh. Alam mo, medyo pares tayo mag-isip, no? Yung parang yung relevance, no? Sa creativity side naman to, and business side. No? Parang, minsan, yung hindi maiintindihan ng lahat yun na yung ginagawa natin is parang maging relevant din sa lahat. Kasi that's what we do eh. Mismo. Diba? Yung relevance. Kasi, pare, paano papalo yung show mo? Kung wala kang, kung irrelevant ka. Mismo. Business-wise, 'di ba? Kahit naman sa evolution o yung pagbabago rin ng teknolohiya ngayon, yung pagbabago ng mundo, kailangan maging relevant eh. No? May nauna, pero syempre dahil yan na yung relevant ngayon and yan na yung makakapagbago and makakaganda ng mundo, so dudami siya. No? So parang minsan hindi nila magets na minsan may maraming tao na hindi magets kung bakit natin siya ginagawa, no? Omsin. No, marami pa rin ganun. So sabi ko nga yung iba parang kung ano man yung ginagawa nila katulad na lang sa mga hustler, mga construction worker na ganyan, di ba? Mga kung ano-anong trabahong ginagawa, mga nagkakariton. So parang siguro mararanasan mo lang siya kapag malalaman mo lang siya talaga kapag naranasan mo. Omsin. Parang ganito yan, Tio Bray. Parang minsan may tao ka bang tinuruan tapos paulit-ulit ka na oo naman siya ng oo and alam naman natin na hindi naman siya tatanga-tanga talaga. Naiintindihan naman niya yung tinuturo natin kasi napakasimple lang naman talaga. Pero pansinin mo, hindi niya ginagawa. Paulit-ulit pa rin siya doon sa ginagawa niya. Hindi niya pa rin pinapakinggan kung ano yung sa tingin mong tama naman para sa kanya, pero hindi niya ginagawa. Ayaw mo kasing maranasan niya. Kaya tinuturo mo na ito nga dapat gagawin mo para kasi nga sa buhay, wala ngang undo yan. Walang, di ba sa edit, yun ang ganda sa creativity, sa editing. Pag nag-edit ako, sarap ng ganito. Alam mo, kada yung edit eh. Kada kiniklik ko yung Control C, yung Command C, sarap na sarap ako. Alam mo, minsan pag pumipindot akong ganyan, ito yung mga hindi pwedeng gawin sa tunay na buhay. Yung undo. Yun yung maganda sa creativity, di ba? Pwede mong i-undo yun pag nagkamali ka. So parang minsan hindi tayo maintindihan ng lahat, pero minsan okay lang din yun pala kasi doon din tayo mag-grow. Mismo. No, kasi pansin mo, unti-unti maiintindihan ka nila. Katulad doon sa'yo, for sure maraming hindi nakaintindi doon sa'yo sa ginagawa mo. Lalo nung nalaman ko yung story na yun, ng content na yun na nangyari sa inyo ni Jay, di ba? Putang ina, ang daming panghusga. Ang daming hindi pamilya mo. Pero ngayon, nandito sa episode na sa'yo, yun, no? So ngayon, sana tong episode na to, pare, puta marigigets na nila. No? Magigets na nila, no? Gawin mo na. Galing, no? And so ikaw, anong final mo na halimbawa sa mga construction workers, sa mga mahihirap ngayon na gusto nilang yumaman? Ano yung blueprint na mabibigay mo sa kanila? Gusto nilang umayos sa buhay, lumevel up? Ano? Siguro is yung ibibigay ko yung naranasan ko and yun sa tingin ko nagbigay talaga ng daan sa akin at ng maraming opportunity. Yung isang salita lang na wag niyong kakalimutan lahat. Pangarap. Yun talaga minsan tayo nawawalan eh. No? Kakambal na kasi nung pangarap yung pag-asa. Di ba? Minsan may mga taong may pangarap naman, may mga taong may pangarap, pero nawawala na ng pag-asa.
So, kailangan yun yung pangarap. Regardless yan, kahit ano pa yung trabaho mo, ano yung gusto mong makuha, basta wag ka mawawala nun. Minsan may mga nagtatrabaho sa opisina, nagtatrabaho sa kumpanya, nawawala na sila ng pangarap kasi akala nila hanggang doon na lang talaga sila. Nawawala na sila ng pag-asa. No, so, pangarap. May pag-asa Oo, pangarap talaga kasi yun lang din yung dinala ko. Sabi ko ngayon lang ang lagi kong dala-dala. Pangarap. Kasi pag yun, wala ka nun, maybe okay ka na siguro talaga. Baka yan na yung pangarap mo, nabot mo na. Kasi iba-iba naman tayo ng pangarap May mga tao, ang pangarap lang nila, pangarap ko lang naman makakuha ng trabaho naabot mo, di you're successful. Yes. Successful ka na, tol, kasi naabot mo na yung pangarap mo. Yun you define what success is. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Ang ganda nun mo sa kanto. Minsan kasi nabubulag tayo na akala natin yung pagiging success maging bilyonaryo. Ano yun Hindi. Ano yun Hindi. Propaganda din Consumerism. Hindi. Di ba? Minsan yung pala successful na. So yun, pangarap. Pag naabot mo na yung pangarap mo, proud ako sa'yo, ang lupit mo, kaya sa lahat, di ba? Mga construction workers, security guard, taxi drivers, tricycle drivers, huwag kayong mawawalan ng pangarap. So meron akong kakilala, halimbawa, di ba? Tricycle driver, binaboundaryan ko walang to Ang pangarap ko, magkaroon ako ng sariling tricycle. So, meron siyang pangarap. Hindi mo naman pwedeng pilitin yung isang tricycle driver na nagbaboundary na maging pangarapin niya agad, maging may-ari ng isang kumpanya. Hindi mo pwedeng ipilit sa kanya yun. Dahil mismo siya, alam niya sa sarili niya kung hanggang saan yung kaya niya. Pwede mo siyang turuan, pwede mo siyang sabihan, pero siya mismo makakaalam kung ano yung kakayanan niya Diba? Kaya pala minsan kahit anong push natin sa isang bagay, mas lalo lang nawawasak. Mismo. Kasi hindi niya nga kaya Ba't mo ipipilit? Minsan kahit ituro na natin ng ituro, hindi nga Mismo. Diba? Kaya gusto ko maging doktor. Oy, ang dali sabihin Sarap magiging doktor ako, pero eto na, pag gagawin na. Hindi mo nga kaya pala. So, paano tayo ngayon yan? So, kailangan mo mag-excel ng effort. Pero dahil may pangarap ka at pangarap mo maging doktor, merong mga kakambal pa yan. Bukod sa pag-asa, huwag ka mawala ng pag-asa, mapupuyat ka dyan, mag-aaral ka dyan. Ganito, ganyan. May kakambal yan ngayon. Kung willing kang daanan lahat yun, di maabot mo. Kaya nga iba-iba talaga yung definition ng success para sa akin. Iba talaga. Kailangan i-define mo. Malinaw talaga lahat ng bagay. Yung gusto mo sa buhay, sulat mo. Sulat mo. Detalyado. Ako parang nagwo-wallpaper pa ako ng pangarap ko. Dami kong pangarap Ang dami kong pangarap. So ako, dati gusto ko ng kotse. Pero wala akong pera Pero gusto ko niya. Malay mo naman, dyan lagay mo lang. Tapos tatrabawin natin. Okay, ganyan. Diba? Si Robert yung nagsasalita Diba? Diba? Sobrang yun lang Alam mo yun lang talaga, Paus. Kaya ako, yun na yung gusto, yun talaga yung gusto nating ibigay sa kanila, yung pangarap. Kaya nga sabi ko, naalala ko yung tanong mo kanina, di ba? Balikan ko yun. Pag sinabi yung pangalan Pio Balbuena, ano yung gusto mong maalala sa'yo? Rapper yun, Si Pio Balbuena, yung vlogger yun sa FB, yung si Tambay yun, yung nagtitinda ng sombrero, yung mahal yung cup. Hindi ko gustong ganun maalala. So, pag bilanggit yung Pio Balbuena, pangarap yung maaalala nila. Oo nga, Isang batang dating squatter na tumatay sa walang inidoro, naabot niya yung pangarap niya. Yun. Kaya pag binanggit mo si Pio Balbuena at sa lahat ng makakaalam ng storya ko nung panahon na sinusupot lang namin yung dumi namin, wala kaming makain sa araw-araw, mangangalakal kami, magbebenta kami ng tanso. So, yung mga ganun, may isip mo sa akin yung pangarap, yun. Na hindi, ibig sabihin, okay pa pala yung buhay ko, gaganon ka habang pinapanood nila to. Samantalang yan pala si Pio dati sa squatter, Pero nangarap siya, mangangarap ako, putang ina, mangarap ka talaga. Yun talaga. Yun. Wala talagang imposible. Saya nun, magical. Bro, salamat sa Salamat, sobra. Kasi alam mo, dami ko natutunan sa'yo. Ako din, men. Lalo spirituality, pati yung yung 3 golden rules, ang ganda nun. Kasi minsan, rin ako, freestyler ako Yung minsan, hindi ako nalilibro, pero yung learnings and yung ilalabas ko yung gusto kong ma-share sa tao, napakalaking bagay ng platform mo.
And for sure, marami pang pagdadaanan tong show mo na magiging guest mo rito na aabangan ko rin. Ando tape. Oo, di ba? Di posible. Di ba? Di ba? O, pwede. Mali mo sa Pinas, di ba? Dito, pak. Di ba? Pare, walang Laging posible. Wala. Lahat kaya niyang ibigay. Oo. Pero hanip din yung Andrew Tate na yun, no? Napapanood ko yung clips nun. Balagbag magsalita eh. Ang tikas, no? Galing din. Trip ko din eh. Nakaka-enjoy din siya eh. Lalo pag nagdadrive na siya ng mga supercars, so, tapos angas-angas. Ang kulit din nun. Mismo. Anong gusto mo i-promote, bro? Promote mo sa mga syempre, tambay. Yan, tambay caps. Nagbibigay yan ng opportunity sa lahat. Kung kailangan mo lang naman ng pagdagdag na pagkakakitaan, pwede ka mag-affiliate sa amin sa mga TikTok and everything, kung saan mo makita yung tambay cap, no? Basically, nandyan naman yan sa lahat ng social media. So, isang opportunity yan kapag gusto mo ng pang-starter, kumbaga pang-sindi, nung gusto mong maging apoy ng pangarap mo, pwede mong simulan sa tambay cap. Ganda. Dami na payaman na yan. Dami pare, nakaka-inspire. Mata hanggang ngayon, awa ng Diyos, okay naman siya. Pero yun nga lang yung sa health niya, kasi yung sakit ni Mata is leukodystrophy, no? Na-diagnose siya last year. Walang cure eh. No, kung walang kahit anong halaga ng pera yung makakapagpagaling doon sa sakit niya. Tanging Diyos lang yung nakakaalam. Diyos talaga. So malaking realization din sa akin yun, no, na wala talaga. Yun, meron pala talagang, pero kailangan pa rin ng pera. Siyempre, paano masusustain yung pang vitamins niya. So awa ng Diyos yung tambay cap, yung isa sa nagtatawid sa amin, no. Actually, silang mag-asawa yung nagtutulungan doon, si Mary Joy. So para sa akin, tuloy lang yun, nakakatulong. Meron dito, naka-raptor na siya. Sarili niya rin sikap sa pag-grind ng tambay cap. No? Nagkaroon siya brand new raptor, shoutout doon kila Bambam. Sa team namin, actually, sabi ko nga sa kanila, okay yan na nakakabili kayo ng kotse sa sarili nyong grind dahil sa tambay caps, no? Pero hindi naman yun luho kasi kailangan nila yun. Siyempre, pag mag-ship sila, punta silang LBC, punta sila ng JNT, kung saan man, kailangan nila yun eh. So, proud ako sa kanila kasi sila yung laging dahilan na nagkaroon talaga ng purpose. Kasi kung wala sila, hindi rin, walang purpose eh. Doon sa naniwala sila, kumbaga binigay ng Diyos yung daan, binigay sa akin yung knowledge kung paano ko gagawin yung marketing and everything. Binigay sa akin ng Diyos yung knowledge kung paano palupitin yung quality. Binigay sa akin yung ganong knowledge, sila yung nagbigay ng kulay doon sa purpose. Kaya hanggang ngayon okay pa din and nadadagdagan pa rin yung resellers. Di man sobrang laki katulad ng mga kumpanya ng mga sombrero katulad sa ibang bansa. Pero nagsisimula na tayo and nasa 5 taon pa lang tayo. Technically 4th year pa lang natin to mga tambay. 4th year. So, 5 years siya kasi 1 year yung tambay serye nung nagsimula nung pandemic. 1 year. Tapos pinasok na namin yung tambay caps. So, after a year. So, parang ginawa ko na lang na 5 years na siya. So, we started 2020. So dito grabe talaga yung pag-ikot ng mundo, iba din talaga. So ako rin, ang sinasabi ko nga hindi ako yung director ko palagi siya talaga kasi pwedeng bukas hindi na putok yan eh. May bago ng malakas, di ba? Pwedeng bukas wala nang madungis na yung tambay na yan ulit. Wala nang value ulit yung tambay na pinagsasabi mo, Pio. Pwedeng pagkagising mo bukas wala na yan lahat. Kaya siya na yung bahala. May importante, may nabago tayong buhay kahit paano. Dami. Ganun lang. Madami. Ang ganda nun. Purpose yun eh, di ba? Talaga siya. Pera, purpose, pagmamahal. Ito yung show mo, I'm sure napakaraming magigising na pangarap nito palagi and matututunan. Kasi lahat ng nagiging topic nito and kahit sino pa yung maging guest mo, for sure, yung POV nun may taong ganun din. Yung kabilang channel ko kasi ibang ulo yung ginigising nun. Ibang ulo yun. Yung ulo mo talaga yung ginigising ko. Ganda nun. Galing nun eh. Diba? So ako naman maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Siyempre, huwag nyo yung kalimutan yung tambay cap. Bumili kayo yan. Diba? Siyempre, quality. Ang ganda. Iba itong tambay cap. Grabe to. Tsaka siyempre, Picotin Perfume ni Tio. Diba? Baka naman, punta lang kayo, Picotin Perfume sa FB page ng Picotin. Punta lang kayo doon at message nyo lang para process your order. By the way, onting pasensya lang kasi talagang nasosold out. Totoo yan, hindi to hype. Congrats! Hindi to hype, nasosold out talaga, grabe. Yung ngayon, yung supply medyo matagal dumating dahil nagkagera nga.
Iniship dito, nagkagera, pero umorder na ako ng madami, onting hintay na lang dadating yun. Yes. So maraming salamat sa nanood nitong Do You Think. Kung nagustuhan mo naman to, panoorin mo, i-share mo sa mga kaibigan mo para matuto rin sila. At yun, ito nga pala ang nag-host itong Do You Think, siyempre si Tio Bray. Salamat. Yeah, shoutout sa inyo lahat, mga tambay nga pala. Siyempre, Team Tambay, shoutout sa inyo. Sila Dumulog, Boy Turok, lahat-lahat kayo dyan. O kung meron lahat, everyone, sa lahat ng mga tropa. Na-shoutout ko kayo dito. I love you all, Yan. Thank you. Siyempre, thank you sa'yo. Thank you, bro. Salamat, Love you, bro. Salamat. Galing. Salamat. Thank you.